Hello mga sir, ayan, ATV yung ating video ang ginagawa. Ang ganda, no? At ito yung ATV na 150. Ayan, papansin nyo, kinalas na natin yung upuan nya dahil gawa ng maingay sa part ng makina. At pinatingin niya na sa iba at ang sabi ay sigunyal yung problema, side bearing daw yung problema. At ito, tropa siya ni tropa, kaya nagpa second option siya dito. Okay, paandarin natin para makita natin kung ano yung sinasabi kong ingay dito sa part ng motor. Ay, paandarin ko muna. Bali, sa ADB kasi mga sir, sa left side lang tayo pipihit ng preno para mapaandar natin. Sa kanan, hindi po siya gagana. Ayan, pipihitin mo nga saglit. Ayan, kailangan natin magpipihit dahil nakahawak ako sa camera. At paandarin natin. Ay, patay mo natin. Kasi ganito si ADB, kapag matagal mo siyang hindi pinay-start, hindi siya i-start. Side stand. Yan. Pihitin mo. Mabuti yan. Tapos ilaw ko muna ito mga sir. At ito na yung takpan ko muna kasi nag-test ako dahil nagbasyan din ako kaagad dito sa tensioner kung tensioner ba yung problema nito, kaya tinanggal ko yung tornilyo na sa ibabaw nya para makita ko kung tensioner ba yung maingay dito or hindi. Yan yung ingay ng makina, krok diba ganon. Ito kasi isa rin sa nagpapaingay ito. Yan yung sumasagit seat mga sir, dito nangagaling yan kasi tinanggal ko yung tornilyo nya. Yan yung ingay ng ADB. Tapos pagka bigyan natin ng gas, ayan, parang kala mo may ano. Yan, at ang sabi ay side bearing sigunyal. Bali ang pagkakasabi sa kanya sigunyal, babang makina. At pinipresyon na siya ng 15 to 17,000 daw yung mga gastos nito mga sir. Yun yung problema niya, yung ingay. Huwag yung sakit seat kasi tinanggal ko kasi yung tornilyo sa may tensioner, kaya nagkakaroon siya ng sakit seat. Yan yung gagawin natin kapag ganyan ng tunog mga sir. Patayin muna natin. Yan mga sir, kapag ganyan ng tunog ng motor, huwag muna tayo kaagad magbase sa sigunyal kaagad. Pinaka-importanting gagawin natin, step by step muna. Example natin dyan, yung tensioner, ito lang ginawa ko. Yan, tinanggal ko muna kung tensioner talaga yung problema, dahil madali lang din naman mag-check kung tensioner o malaman kung talagang tensioner. Kasi yung optional din ni sir, parang gusto niya munang na bigyan natin ng ng pruweba. Kaya ginawa ko munang unang-una, tinanggal ko yung upuan, tapos yun, kinalikot ko kagad yung tensioner at hindi naman yung tensioner ang problema. Yan. Kapag ganito, huwag muna tayo magbase kagad sa sigunyal. Pinaka-importante, side by side nyo muna ang ginagawa. At sinabi naman sa akin ng may-ari na chinek na daw yung panggilid nya. Tinanggal niya yung pulley at pinandar, same pa rin yung tunog. Dito naman sa part ng magneto, hindi natin makasabi na dyan ang gagaling yung problema nyan, dahil kapag magneto ang problema, lagutok mga sir, tuk gumagano kapag maluwag yung tornilyo. At ang nakikita ko may problema ito mga sir dito sa part ng ibabaw dito, pero hindi ko pa kasi siya may papakita sa inyo dahil kakalasin pa natin. Kaya ang gagawin natin dito, paghihiwalay muna natin. Pero ang tansya kong problema yan mga sir, yung camshaft yung problema niya mga sir, hindi po sa sigunyal. Kaya malaman nyo yan pagka napaghiwalay na natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung
tunog ng pinalitan natin ng camshaft sa hindi pa napapalitan. Okay, tara, bali na paghiwalayan natin yung makina. Ito na yung makina niya, no? Kaya natin to pinaghiwalay dahil mahirap dukutin itong kanyang cylinder head or yung pagtanggal ng water pump dito. Medyo kapag tinanggal naman natin yung flaring, pwede naman, kaso mas marami tayong gagawin. Kaya pinakamay naman yan. Pinaghiwalay na lang natin. Tapos ang gagawin lang muna natin dito, tanggalin natin yung head, tapos water pump, at ilalabas natin yung camshaft. Doon muna tayo sa camshaft bago tayo mag biyak. Kasi estimation ng iba ay sigunyal side bearing daw. Kaya dito muna tayo sa taas, kasi kung side bearing yan, iba yung tunog. Kasi marami na lang na-encounter, same lang din naman sa click na 1250-150. Kapag nagkaroon ng problema sa may sigunyal or yung mismong sigunyal bearing, iba ang tunog. Kaya dito muna tayo, tanggalin natin to, tapos top dead ninyo, may ilalabas nyo na yan. Okay, sumahan natin to kalasin. Yan, top dead muna natin. Hindi naman nagbabawas. Pupuno pa rin eh. Kaya magkano katagal. Ako pa rin. Ayan, tanggalin natin yung cylinder head, tapos isusunod natin dyan yung water pump at tatanggalin, at susunod din natin yung sprocket cam chain. Ayan, katap din na yung top dead mo. Tuwid pa. Ha? Pati nga yung timing mo sa kabila. Ayan, naka-timing pa. Okay yan. Hari ng mga top dead. Oh, bottom shake. Oh, diba? Gatorade yung niya. Gatorade yung ulan. Okay, hiwalay na natin. 10mm yung size. Tapos kapag once nagkakalas kayo mga sir, at pinakamainang kung sinasegregate nyo na kagad yung mga tornilyo. Tanggalin din natin yung tornilyo ng water joint. 8mm naman yung size niya. Kasama yan kapag kinalas natin yung yung water pump. Gamit lang kayo ng flat screw, dalawa, kailangan sabay. Tapos ito, luwa mo ng konti. Ayan. Iwasan natin para hindi masira. Ayan, pag naluwan nyo na ito, iluluwan natin ulit yan. Kasi pagka first time matatanggal yung water pump, medyo may kahirapan talaga yan. Kaya sinusungkit natin ng dalawang flat screw, at safe naman yan. At yan lang din naman ang kailangan gawin para matanggal yung water pump na yan. Ang hina ng sikapulong. Ayun. Ito yung water pump, at
Lagyan natin doon. Susunod natin tatanggalin yung Allen wrench dito na size 4. Basta tap din nyo muna. Para pagka ibinalik natin uli, yung piston nasa ibabaw na siya. Para hindi na tumukod. Or hindi tayo magkamali as kapag once na baliktad yan. Or hindi natin na-tap din ng maayos. Baka pagbalik natin, kasi hindi natin tatanggalin tong cylinder head nya saka yung block. Doon lang tayo sa may camshaft. Pagbaliktad natin, magiging advance. So, kaya tutukod yung valvula. Yan, nagkasus na naman. Kaya dapat tap din nyo muna dito. Kailangan, bago tanggalin, tap din nyo sa magneto. Saka tap din nyo rin dito. Para pag kinalas nyo yung camshaft, saka yung sprocket cam chain, hindi na kayo magkakamali. Tapos luwagan na natin yung tensioner. Tapos gumamit ka ng flat screw. Ilis mo bagya yung timing chain para may labas mo yung sprocket cam chain. Kailangan ilabas mo. Ayan. Ilabas mo, itulak mo siya, ilagay mo sa patatat. Yan, ganyan, hindi mo siya tapos saka mo tanggalin. Yun. Tanggalan natin yung sprocket cam chain. Ibaba mo lang tong tapos tatanggalin mo yung dalawang rocker arm, yung lock nya na 8mm. Yan. Medyo may katigasan yan. Kaya dapat ang tools na gagamitin mo dyan, yung talagang hindi siya o hindi pa nabibilog na T-wrench. Kasi kapag ginamitan mo siya ng hindi magandang tools, bibilog siya hanggang sa sinsilin mo uli siya. Yan, tutulak mo lang yung pin. Yan, tanggal na agad yung rocker arm. Ayan. Bago natin matanggal yung camshaft, tanggalin nyo muna yung lock nya. Ito. Na 10mm. Kapag natanggal mo na yan, ayun, pwede mo na itulak yung camshaft palabas dito. Ito, pasok naman yan dito mga to. Truck nito. Yan. Tapos ikutin mo para lumabas. Itutin. Kang nangihina na si Kapulong Pados din, may pasok. Siyempre Father's Day sa iyo at sa lahat ng manonood nating tatay. Father's Day. Happy Father's Day. Ayan, medyo yung bearing niya mga sir, medyo maluwag na rin. Tapos yung magaspang.
Yan, kaya ito muna yung gagawin natin mga sir. Magpapalit tayo nito. Same lang din ito sa click 150 kasi 150 yung ADB. So 160 yung magkaiba na dahil nga 4 valve na sila. Kaya ito muna yung gagawin natin para ma-check natin. Kasi in estimation 15 to 17k ang magagastos daw dito sa unit na to. Meron na. Iba yung gaspang nung ano. Sa maluwag na rin. May mga talaga, may mga bearing din talaga na na madaling masira sa katagalan gawa kasi ng babad sa init. At sabay mo pa ng kapos ng langis, kaya nagkakaroon siya ng problema. Yan lang muna yung gagawin natin mga sir. Wala pa tayo ibang gagawin kasi base sa pandemic ko at sa naging experience ko sa mga ganito, camshaft lang lagi ang una kong tinitira. Kapag nagkaroon naman ng problema doon sa may sigunyal, kahit maluwag po yung sigunyal niyan, hindi po ganun ang tunog ng sigunyal. Kapag connecting rod naman, lumalaga tak 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 tak. Ayan, ito yung sige, ba? Ayan na yung ating camshaft. Tapos check natin. Ayan, walang play. At ayan, yung ikot ng bearing smooth. Kaya ito yung unang-una natin gagawin. Lalagyan na natin at lagyan nyo lang langis para pagka pinasok natin ay sure ball na sure ball. Wasalak. Kung sa lang sana to, kung hindi lang ADB, kung click lang to, hindi natin kailangan pang paghiwalayin yung makina sa yung chassis. Kasi kapag dinukot ko naman to, pwede ko naman dukutin tong tong ADB. Kaso nga lang, matagal at pilipit. Okay, salpak na natin. Yun na yung luma nating Ayan. Kasi sa tunog pa lang ng makina, sa tunog pa lang kasi ng makina mga sir, kapag sigunyal, iba, may kasama pa rin lagutok. Kasi halos karamihan din puro Honda na rin lagi yung nai-encounter natin dito sa shop. At ayan, marami tayong ginagawa dito sa kabila. Ayan, Happy Father's Day sa inyo. Mag-happy kayo mamaya pag uwi. Si Kapiling, hindi ko pa babatiin ng Happy Father's Day yan dahil hindi pa tatay yan. Kapiling, hindi ka pa naman tatay, di ba? Hindi kita babatiin. Saka na lang pagka may susunod pa na taon Bali mo sa December makapag-asawa ka na. Kasi tatay mga anak niya. Mga anak ba yata nasa CR Okay, bahay lubog muna natin. Hindi mo may pasok? Kaya mo yan. Lawayan mo. Yan mga sir, nilagyan na natin yung camshaft na bago. Nahirapan si Kapulong. Tapos ito naman yung luma niya mga sir. Yan. Magaspang. Lalo kapag nagkaroon na ng higpit tong sprocket cam chain at tapos kapag umikot na siya, doon na nagkakaroon ng ingay. Okay, lagyan na natin yung rocker arm, saka yung dito, yung lock. Basta sa rocker arm natin mga sir, may dapat kayong palatandaan dyan dahil ito rocker arm ay magkaiba. Dito na lang kayo magbasihan. Pag ay yan yung intake, tapos dito naman sa kabila makikita nyo man dyan yung A, exhaust. At kung sakaling wala naman nakalagay na ganyan, o di kaya ito pang isang palatandaan nyo para malaman nyo kung saan kayo maglalagay ng rocker arm.
ito. Yan, yung kuntil na yan. Parang kuntil ni Kapulong. Yan. Dito sa kabila, wala. Wala. Ito meron. Ibig sabihin, ito yung sa exhaust. Dito natin lalagay yan. Ito. Diyan. Lalagay mo na. Tap. Tapos, huwag niyong kalimutan ilagay yung yung lock ng ating camshaft na 10mm na may washer na yun, yung naka-stop na dun sa bearing ng camshaft para hindi siya gumagalaw-galaw at hindi rin masira yung motor ba. Kung may problema ba ang buhay mo, suluhin mo na lang ha. Okay, yan natin yung camshaft. Ito na mga son, ilagay na natin yung intake saka exhaust na rocker arm at ayan, na-update na rin natin. Kapag once na magpapalit kayo ng camshaft, obligado po na kailangan nyo rin siyang i-update dahil nga medyo may problema na yung camshaft natin, kaya susukatan mo talaga ng feeler gauge kasi magbabago po talaga yan. Okay, bali dito muna tayo sa may part ng top dead bago natin ibalik yung water pump. Sa pagka-top dead mga sir, sa part ng magneto muna kayo, may guhit dyan. Yan, guhit na yan, itapat nyo dito. Yan. Tapos kapag ka naitapat nyo ng yung top dead dito sa may magneto, dito rin kayo pumunta uli. Kailangan itong gatla niyan, yung gatla din ng kon natin, dapat pantay yan ganyan. At dapat naka-relax. Yan. Tapos meron din kuntil dito, tapat nyo rin dito, yan, yung tornilyo. Kailangan sakto-sakto. Yan. At kung sakali naman na maikot nyo siya at hindi nyo pa nailalagay itong sprocket cam chain natin, gagawin nyo, tanggalin nyo yung spark plug, tusukin nyo ng flat screw, pero yung alalay lang, para malaman ninyo kung nasa taas na yung piston or nasa ibaba pa, o nasa baba pa. Kailangan ang piston nasa taas. Kapag nasa taas na yung piston nya, doon na kayo magtataptid dito sa may part ng magneto, tulad doon sa tinurong ko rin na may guhit. Tapos yung kuntil na yan, pagtapatin nyo yan at dapat nasa taas yung piston, sana kayo magtaptid dito. Yan, ganyan. Marami kasi kung taptid pwede rin ganito. Yan, tapos sukatan nyo ng feeler gauge 0.010 mm, ganoon din sa baba na 0.24, mas malaki yung sa baba. Ayan, balik na natin yung water pump ng assembly. Lagyan nyo ng silicone gasket yung face kapag yun pa yung gagamitin yung o-ring. Tapos ibabalik na natin yung cover at magkasamahin na natin yung makina sa yung chassis para mapaandar natin kung meron pa rin yung ingay nya or nawala na. Lagay muna natin to dyan. At dapat kapag ka naka-top dead yung kuan nyo dito, yung sprocket cam nyo, dapat i-top dead nyo na rin itong si water pump. Si water pump mayroong top dead din yan, may guide dito yan. Itapat nyo to, kailangan sakto-sakto yan. Kapag yan pa rin yung o-ring na gagamitin nyo, lagyan nyo ng sealant at ilagay nyo yan. Basta huwag yung pupukpukin mga sir kapag naglulubog ko yan. Kung sakaling medyo nahihirapan kayong magpasok, lagyan nyo lang siya ng konting langis para may pampadulas. Okay, lagay muna natin. Yan mga sir, bali sinasauli na natin yung makina dito sa kanyang chassis. At maya maya papantayin natin after natin may balik lahat ng mga sensor, throttle body at yung stator, magneto, fan, radiator, yan. Tapos
paandarin natin. Pero bago natin paandarin, check muna natin yung langis. Baka kasi kulang. Ayan, para hindi masira yung parts na nilagay natin na bago. At para tumagal. Dito natin malalaman kung totoo ba yung quotation ng una. 17,000 to 16 daw 16 to 15. Pagsabayan muna natin. Ito na mga sir, bali malapit na matapos. Niikita na lang natin yung axle sa ating swing arms. Naibalik na rin natin yung throttle body, mga sensor, nalagyan na rin natin ng coolant at chinek ko na rin yung langis niya mga sir at okay naman. Bali bagong palit lang yung langis nito, malinaw na malinaw pa. Maya paandarin natin at lang maigpitan yung yung axle doon sa may swing arms. Maya paandarin natin ito mga sir kung may nagbago doon sa tunog. Okay na. Okay, ito na mga sir, paandarin natin. Tapos mo ng konti, gasan mo para alalay lang na gas para yung langis pumunta doon sa sa head. Painitin muna natin para makita natin kung may linkage doon mismo sa sa radiator, doon sa hose hanggang sa water pump. Tapos mamaya paninig ko sa inyo yung nakakit na yung langis at yung mainit yung makina. Okay, yan na mga sir yung kinalabasan ng tunog. Yung lagitik na naririnig nyo mga sir, yan po yung nanggagaling dito sa may valve clearance natin. Kasi ang sukat kasi ni Click or ADB na 150, 0.10 mm tapos 0.24 mm. Kaya talaga siyang malagitik. Pero yan po yun talagang standard niya. At wala na yung parang ibang tunog na naririnig natin. Hindi tulad nung sa una sa kayo ngayon. Ito po mga sa standard niya na po yan. Meron lang din siya nagbabibrate sa clearings pero yan na rin yung tunog niya mga sa. Medyo malagitik siya dahil gawa nga dun sa ating sa 10 saka 24 yung sukat natin dyan. Kaya malagitik. At least nawala na yung unang tunog na yung narinig natin na akala parang sa side bearing. Bali okay na. Camshaft lang yung pinalitan natin mga sir. At ganyan din yung tunog ni ADB ni Kapulong. Medyo kala mo parang meron pa rin, pero yan yung sa valve clearance mga sir. Inulit pa nga natin inulit ko pa nga ulit na sinukatan ng valve clearance at okay naman na. Wala na yung mas maingay. Yan, tahimik na siya. Talagang, yan na yung talaga yung standard niya. Tapos babalik na natin yung upuan. At ayan, pinag na itong ma-pick up at makuha. Yan, binabalik na natin yung yung compartment. At try natin uling pandarin. Nang nakalagay yung upuan. Pandarin mo nga kayo. Okay, wala na yung krok. Basta tahimik na siya. Hindi tulad ng una, tagang krok. Ganun. Kaya may sumasabit na timing chain.
Pag kasi sa ano, side bearing yan mga sir, diba yung tunog, may kasama pa rin lagutok pagka side bearing. Ha? Ayan mga sir, tahimik na at pwede natin makuha. Standard na po yung tunog niya mga sir, wala na yung unang-una bago natin, nung ano pa, hindi pa natin nabubuksan, talagang krog 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 mga ganun. Yan ang ano, yun ang hindi normal. Yung lagitik, ayan, normal na po yan. Yan. Kasi malaki yung valve clearance. Ayan, bali okay na mga sir.